nagbubukas na po ang COMELEC ngayong araw na ito. At ang dami pong mga tao na nag-aabang po doon kung sino po yung mga sasali sa 2025 election. So yun mga idol, marami po tayong nakita na hindi po mga kilalang personalidad kanina na nag-file po ng kanilang COC o kandidasi nila. Lalo-lalo na kanina mga idol, marami ding nag-file ng mga party list. Yung grupo ng party list, marami ding nagpa-file kanina. At ayun, ang daming tao po at ginanap ito sa Manila Hotel. At ang daming mga nag-file ng pagkasenador. At yung iba nga hindi pa masyadong kilala, kaya lang at nandun at nagbigay po sila ng kanilang talumpati kung bakit po sila tumakbo po bilang senador ng ating bayan. So pakiusap ko lang po sa mga lahat ng tumakbo, kung kayo man po'y maipasok sa pagkasenador ng ating bayan, dapat sana maging tapat po kayo sa inyong tungkulin bilang isang senador ng ating bayan. Huwag po kayong maging bias at sana ipaglaban ninyo ang mga korupsyon na nangyari po sa ating Pilipinas. No? Ayun. At sana lahat ng mga senador na makapasok sana maging patas kayo sa batas. Huwag po kayong mamimili ng partido na inyong kakampihan. Kung ano yung tama, yun po sana ang inyong kakampihan. Kasi marami pong mga senador ngayon na nakaupo po sa posisyon bilang senador ng ating bayan. Ang ginagawa lang po nila para lang po sa nilang sariling kapakanan. Magiging bias po sana tayo mga kababayan. Ayun, ang dami pong tao kanina, no? At nakita po natin na iba't ibang lugar o iba't ibang mga grupo ang nagpunta para iapila nila ang kanilang COC doon. Siguro bukas at ipapaalam na naman po natin yung pangalawang araw kung sino pa yung nagpa-file doon. Ang nakikita lang natin kanina, kumbaga, hindi pa mga kilalang personalidad na mga tumakbong senador at party list. Ayun mga kababayan, no? At sana sa mga party list, kasi marami pong party list na nakapasok po, mga idol, kasi konti lang po yung pangangailangan na boto para sa party list po. Sana naman po yung party list maging bias din po kayo. Huwag po kayong mangunguna sa panggugulo po ng ating bansa. Kasi kalimitan party list po yung nagkakaroon ng problema Kaya rin nagkagulo-gulo ang pamamalakad po ng gobyerno. No? Yung partido ng PDP Laban, wala pa po tayong nakita na kahit isa doon na nag-file po ng kanilang COC. Siguro may partido po kay Duterte at may mga partido na po ni PBBM na napansin po natin kanina. Ang dami pong mga tao talaga sa nag-iintay. Yun ang iniintay nila kung sino yung mga pupunta doon para mag-file ng kanilang candidacy. Yun mga idol, at inabang-abangan po natin kung makikita na po ba natin doon yung mga hinihintay natin, yung mga superstar talaga sa ating puso, kung sino yung gusto nating suportahan bilang isang senador ng ating bayan. Wala pa po tayong nakita kahit isa pa po doon. Kumbaga, meron lang dong iba na mga party list, nakapartido po ng mga Duterte at party list na galing po kay PBBM. At may mga party list din po na
wala pong partido. Ayun mga kababayan, sana ay maging malinaw po sa atin, no, mga kababayan nating Pilipino, sa pagdating po ng halalan 2025 na magiging wise po tayo sa pagboto. Suriin at pakiramdaman kung sino yung mga karapat-dapat talaga na dapat nating iboto para sa ating bayan. Kasi nung nakaraang eleksyon, marami pong nagsisi at marami pong nabudol na nangyari po nung nakaraang eleksyon. Sana ngayon, pag-isipan natin ng ilang bisis bago tayo magdesisyon na yan po ang susuportahan nating partido. Pero para sa akin mga idol, may isa po akong senador na gusto pong suportahan. Ito po si Congressman Marcolita. Ay sana po ay suportahan po natin para magkaroon ng isang tagapagtanggol ang ating Senado doon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yun mga idol, no, nakita po natin ang dami-dami pong mga tao at kanya-kanya pong opinion yung mga nag-file po ng kanilang COC. Yan mga idol, oh. Tignan nyo po yan mga idol. Ang dami-dami pong tao. Nakikita po natin iba't ibang partido. Ayan. At yung iba naman dyan, bago lang po sa ating pandinig. Yung iba, ngayon lang din po natin naririnig o kumbaga nakikita sa social media. Pero sila talumpati nila sana'y bigyan din daw po sila ng pagkakataon na maibahagi nila ang kanilang opinion para sa ating bansa at kanilang porsigidong trabaho para sa ating bayan. Napakadami talaga, no, mga idol. Ayan, no. Sana naman mga idol, samahan niyo pa po ako, no, bukas sa day 2 ng COMELEC. Yan mga idol. Maraming salamat mga idol sa pagsama ninyo sa aking video ngayon. At ayan, na ipakita po natin yung first day ng filing ng COC sa ating bayan. Yan. Kitang-kita. So bukas baka may makita po tayong mga kapartido ng administrasyon at partido ng Duterte o partido PDP laban PDP. Wala na po daw laban. PDP bukas papahayag po natin para malaman naman po ninyong mga kababayan natin na kung sino po yung pumasok talaga o kumbaga tatakbo bilang isang senador ng ating bayan, lalong-lalo na sa partido PDP. Kasi hindi pa po kompleto po yung binigay na listahan ng PDP kung sino po yung mga senador talaga na tatakbo. May narinig pa po tayong balita na si PRRD tatakbo daw bilang isang senador. Pero wala pa po yung final na desisyon kasi sabi-sabi lang po yan. Kumbaga, haka-haka lang po yan ng iba nating mga kababayan. At sana'y samahan nyo pa po ako bukas sa ating pagbabalita tungkol po sa filing of candidacy sa COMELEC ng mga tatakbong senador at saka party list ng ating bayan. God bless mga idol. Maraming salamat po sa pagsama sa aking video ngayon. At sana'y gabayan pa kayo ng Panginoon para maging malinaw po ang inyong isipan sa pagdating po ng halalan. Maraming salamat po mga idol.